quantitative analysis, no, ng ating formation is this size of our reservoir. Diba? Kinakailangan natin malaman yung size ng ating reservoir during hydrocarbon in place determination. Ano po? And makukuha natin yan through, of course, interpretation of data. So, na-discuss natin last meeting, no, yung dalawang pamamaraan, which is the CSS or the check shot survey and the VSP na po, parehas po sila ay through a seismic surveying, no, nakukuha natin, or ito ay common, no, na process to get the surface seismic data na po. And ito po yung ating CSI, no, as you can see sa ating yan sa ating screen. Ito po yung, actually this is a tool na po, imaging tool na ginagamit ng Schlumberger na po to acquire the seismic data. So this, para lang maging familiar kayo, but there are different tools and with different configurations ang pwede pong gamitin. Ito lang po ay isang pinapakita ko sa inyo example, po kung ano yung nilalaman. Though ang makikita natin, no, sa actual parang mga barrel lang yan na po, but of course sa loob po niyan napaka-komplikado at saka napaka-advanced po, using advanced technology to measure these properties. So, ito pong CSI natin, katulad ng nakikita natin sa ating figure, meron po tayo or ginagamit natin ito to acquire a data, no? Ang nire-record po natin is compressional, kabilang din ang ating mga compressional waves, the vertical shear waves, even the horizontal. And ito pong CSI na po, pwede nating gamitin both open hole and a cased hole. Na po. So as you can see, may yung kanyang configuration, meron siyang sensor. No, ito po yung ating sensor module na yan. Of course, meron pa siyang components. And makikita nga natin dito sa ating sensor module, meron tayong shaker, merong coupling contacts, meron din tayong geophones, and this is springs or the isolating springs na po. And this type of tool, no, actually it is advanced, no, having an advanced mechanical design with this state-of-the-art sensors na meron siya, at in terms of superiority sa performance ay meron po rin siya, and having a high quality seismic data ang kaya niyang ma-provide, no, kung ating i-compare sa ASI. Kasi kung ating makikita dito, no, sa the next sa ating ito sa taas na po, meron po siyang may anong tawag natin dyan, yung in terms of resolution na po, kaya niyang maibigay yung high definition of that resolution. Sa ASI na po, makikita natin this, yung 5 shuttle, no, array natin, 1, 2, 3, 4, and 5. So ang tawag po natin dyan is array of these seismic shuttles na po. Seismic shuttles, at ito po yung seismic shuttles natin equipped with geophones, and commonly po orthogonal geophones ang ginagamit. So, kaya niyang makapag-acquire ng data simultaneously using that different levels po ng ating shuttles natin within a cased hole environment. Na po, within a cased hole environment. Ang isang advantage ng ating ASI kung i-compare sa CSI, yung pagiging slim niya. Lalo na pag gagamitin natin sa cased hole natin. Take note that in a cased hole po, hindi lang casing. We can have also a tubing. Magkakaiba po kasi ang purpose nun, na po. Bawat nun ay may kanya-kanyang purpose. So, ibig sabihin, layers of protective steel meron tayo sa borehole. But
even sa tubing, pwede pong ipasok yan or gamitin yung ating ASI dahil sa pagiging slim hole type niya. So, meaning, no, kaya niyang makapag-acquire ng seismic data even through tubing. Cased hole yan na po. And it can also enhance in terms of flexibility ng data collection. Kasi yung ibang limitation po ng ating mga tool ay hindi na kayang makapag-penetrate yung reading niya sa ating mga protective steel na po. So, unlike dito sa ASI, kayang-kaya po niya. Yun yung isang kumbaga yung strength ng atin at pagiging slim niya. So, yung dalawang ito, this is the common imaging instrument na ginagamit ng Schlumberger to acquire data na in terms of surface no seismic data po no. So again, yung ano natin diyan is for the size of our reservoir. Sa size ng reservoir, hindi pa po yun natin kayang malaman doon yung kanyang porosity or yung storage capacity of that reservoir. It's only that size. Kumbaga, ito ganito kalaki. No, ganito, meron akong ganito kalaki. But take note po, meron po tayong mga solid matrix, no, yung ating rock formation. So meaning, pag solid matrix kabilang pa dyan sa size ng ating reservoir. Unlike, later on, pag ang pinag-usapan naman natin is porosity, yun po yung mismo na yung volume no na pwedeng merong fluid no na mag-exist diyan sa ating reservoir, and that is always less than to that reservoir volume. Naiintindihan po natin bakit kaya ito natin no katulad po ng nabanggit ko last time sa ating equation. No, babalikan natin lang kasi itong lahat ng itong pinag-uusapan natin because of this equation. In general lang po ito, uulitin ko po. In general lang po ang equation na yan na present ko sa inyo. Kasi we can use material balance, we can use volumetric estimation of that hydrocarbon in place. Marami pong pamamaraan. Kaya dito ang presented ko lang sa inyo, yung general equation natin na hindi nawawala no, during estimation of this hydrocarbon in place, yung reservoir volume natin. No? And in that reservoir volume, of course, para malaman natin ang reservoir volume, net gross volume natin, ano bang sinasabi ng net gross na yan? Kung sa ating reservoir, may kasama dyan na layer no, sa thickness niya na yan ay clay or some clay sand, ang net over gross with that volume, kinakailangan natin yan. So, i-multiply po natin yun sa reservoir volume or so for the total area of that reservoir natin. So, and followed by the porosity. Kasi even yan na po, sa halimbawa sa ganyang volume ng ating reservoir, i-multiply natin sa porosity to determine sa ganyang kalaki, no, kaano ang void spaces. Kasi uulitin natin, ang void spaces po na yon, siya yung indicator natin ng storage capacity ng ating reservoir. Nasusundan po ako. Naiintindihan po ako sa puntong yon. So, yon. Plus, of course, hindi lahat ng void spaces na yon na po ay occupied by our hydrocarbon. That's why we need here the hydrocarbon saturation. So, kaya pinag-uusapan natin ngayon itong ating tool no, na pwede natin gamitin to determine that parameter na kinakailangan natin doon sa ating equation. Which is one of this is kinakailangan natin yung porosity natin after the size of our reservoir or the reservoir volume natin. Okay na po tayo? Nasusundan? Okay. So, sa ating porosity, daan na tayo dito na. Ito kasi size. No? Dito na po tayo sa ating porosity determination. Ang principle po, kasi pag sinabi nating porosity, one tool na pwede natin gamitin itong SOMIC. Halos may similarity sila ng sa seismic kasi kinakailangan makapag-generate dito, no? Makapag-generate ng sound waves natin or yung tinatawag nating pulse. So, ito po yung common. Actually, hindi lahat ganito ang configuration.
patatandaan natin, in an acoustic or sonic tool po natin, meron tayong transmitter and we also have this receiver. Nagkakatalo lang sila sa bilang, sa bilang at interval. So dito, pinapakita ko sa inyo, common, we have this upper transmitter and we have this lower transmitter. Ano po yung purpose ng transmitter na yan? Sabi ko nga kanina, sa ating sonic or acoustic logging po, ang kinakailangan natin dito is to generate a sound wave na siyang dapat magta-travel doon sa ating formation or sa subsurface natin. And this sonic logging tool, no, will record through that receiver, no, through that receiver will record that time taken for a sound wave to travel 1 foot through that formation. At ang tawag po doon, sa oras na yon na kinain niya habang nagta-travel siya sa 1 foot na yan ng formation natin, that is the interval transit time. Ay ma'am, kanina may nababanggit din kayong transit time na po sa ating CSS at saka sa VSP. Transit time pa rin po sila pero magkaiba ang point of reference. Yun po ay sa ating hydrophone break time, the time difference of the hydrophone break time, at saka yung sa geophone break time o kung saan na po na-receive, na-record, na-receive ng ating geophone and hydrophone yung pulse na yun. Dito naman, na po, sa acoustic, sabi ko nga, it's similar, no? Pero magkaiba yung tool, yung configuration nila, no po? So, kailangan pa rin dito, no po, ay nire-record ng ating mga receiver. Katulad nito, we have 4 receivers. Receiver 1, receiver 2, receiver 3, and receiver 4. So, katulad po yan, we have this upper transmitter, magta-transmit yan siya ng sound wave, ng pulse natin. So, marireceive yan ng ating pwedeng ma-receive ng ating receiver 1 or receiver 2, no? From lower transmitter, ganun din po yan. So, maalin walang tapon. Kasi we have different intervals of our receivers, no? Katulad ng makikita natin in zone B and zone A, sa kabilang left and right of your of your borehole, no, mayroon po tayo. So mayroon din tayong transmitter sa baba. Yun po lahat ng kayang sabi nga natin yung sound na ma-travel, no, in 1 foot na yun yung oras, no, yun yung pong nire-record natin. That time na po taken for that sound wave na makapag-penetrate or makatravel in 1 foot of that rock formation, no, yun po yung ating nire-record dito as the delta T or the interval transit time. Naiintindihan po? Naiintindihan? I-relate natin yan later on. Ma'am, bakit gano'n na malalaman natin yung porosity? Ang ating sound waves po, meron kanya-kanyang interaction, di ba? Halimbawa, kung mag-pass through siya sa liquid, sa gas, or sa natin. So, nagiging iba po. Later on, or kung napanood niyo yung ating video, po. So, ini-introduce natin again. Now, yun po yung ating nagiging interval. Sa measurement, in terms of unit, ang ginagamit po natin dito is microsecond per foot. Kasi ito po yung transit time natin dito, yan po ay reciprocal ng tinatawag nating sound wave velocity. Na po. And sabi ko nga kanina, yan ang common configuration nating makikita. We have, no, it comprises a transmitter. Ano ulit ang purpose ng transmitter? It will emit that sound pulse na kinakailangan natin. At yung receiver naman, siya po yung magde-detect and records that pulse as it passes by through that rock formation. So, any sound generated by that transmitter po will impact the borehole wall natin, then creating the different waves, type of wave, compressional, the shear waves within that formation. As well as, kung tayo po ay may fluid dyan, katulad dito makikita natin, kayang-kaya po yan. No, yung response natin. Kaya po yung ma-detect at ma-record ng ating mga receiver.
questions po. And lahat ng yan po ang nag-generate natin or wiggle or the pulses na nakikita natin sa ating mga logs katulad po nito. Yan. Ito, single line lang makikita mo pero kung makikita mo sa kabuuan, buo yan kung ano magkakatabi-tabi yan, ganyan yan. Kaya lang ito it represents lang pero in every ano po yan nagre-represent ng every depth kung saan siya na na-record. Naiintindihan po? Questions? Questions po about this sonic? Wala. Okay. Sige, continue po ako ha. Anytime pwedeng mag-bat in, you may raise your concerns, questions, and clarifications. Pwede nyo ring ipaulit. Ma'am, pasuyo, paulit po, hindi ko nakuha. Kung ano man. Okay? So sa ating sedimentary formations, bakit ko binabanggit? Lahat naman ng ating mga reservoir rocks or yung ating ina-analyze is nasa sedimentary basins. Kasi yan lang po yung may potential na pwede tayong makakita ng ating potential reservoir rocks. So, sedimentary basins or sedimentary formations po na po yung ating interest. So, yung speed of that sounds actually influence, no? Of course, sabi ko nga kanina, yan ay na-impluensyahan na po ng ating rock matrix material and its porosity. Na po. Sa sedimentary formations natin, especially the speed of that sound waves, 'di ba? Sabi nga saan ang mas mabilis mag-travel yung ating sound, 'di ba? Sa solid. Ano ba? So, same yung speed of that sound waves is primarily influence of this rock matrix and its material and its porosity. So dito po, katulad ng marami tayong equation na pwedeng gamitin. Katulad yan sa ating kay Wiley equation na yan. Yan, pwede natin itong gamitin during computations or determination of this porosity from a sonic log natin. So, in this equation, ito po ay also called as the time average equation. May dalawa yan na mayroon pag uncompacted, itong pwede nating gamitin, sorry. And then meron din po tayong alternative sa halimbawa identified as uncompacted sands. So ito yung mga unconsolidated sands natin. Meaning loose po yung pagkakapack nila. So we can use this equation po. Or pag hindi mo naman yan identified as uncompacted or compacted, you can use this Raymer-Hunt equation. So lahat po ng ito, sabi ko nga, ay case-to-case basis and sa availability ng data na kinakailangan natin. Ano po? So, katulad ng pinakita natin, itong kay Wiley na ito po ay inestablished before to para maipakita ng mas malinaw yung relationship ng isang clean ng isa, 'di ba maririnig niyo sa akin last time yung may clean sand formation, clean consolidated formations with a uniform pero small pores para ma-link natin doon sa kanilang porosity. Bakit? May mga empirical corrections factor kasi na ginagamit. Na po, may mga empirical equation po kasi tayo, empirical correction factor na kinakailangan po para makalculate natin yung porosity from the transit time. Katulad po sa mga unconsolidated sands na yan, makikita naman natin dito yan ang kanilang mga empirical corrections factor or the C sub P natin. Yan po, ito po yung mga tinatawag nating empirical correction factor. I-return natin yung mga C na yan. That is correction factor. Kinakailangan natin yan. Katulad yan, sa varies from for liquid and 0.6 for gas field formation. So may mga, kumbaga may mga boundary ka or limitations factors need to consider during quantitative analysis of this parameter po ng porosity natin. Kasi ang pakakatandaan natin, despite advancement in terms of our tools, ang challenges andyan pa rin. Persistent yan kasi sabi nga natin it's a natural geological activity, continuous po yan sa ilalim, and this natural phenomena pwedeng magbago over time,
So, halimbawa, ang ating transit time, no, to porosity from this period or year, after 25 years, magi-introduce ulit tayo ng ganitong ano natin, possible kaya iba. So, pwedeng mag-iba, no? So, that's why we need to address this deficiency, yung mga challenges po ng ganito, no? So, ang ginagawa diyan, yan, correction factor. So, katulad dito, sa ating track 1 to track 4. Wait lang, asan ang track 1 to track 4 natin? I-clear ko lang, ha? Reload. Please. Hmm. This is sa ating track 1. Wait lang. This one, track 1. Ay, ayaw. Pinanindigan ng ang pagiging rambutan girl, oh. Yan ang sinasabing, that's my girl. Ayan. Sorry for that. Hindi lang makatis. Yan, track 1, track 2, may legend po yan. Track 3. Thank you. Saan ba na getching? Dumano ko palengke. Ma'am, Para lang. palengke ako. Ganyan ang aurahan mo. Tapos sa kapag paleng, ikaw na. Ayan, so track 4 na po. So, anong pinapakita po dyan? From the track 1 to track 4. Yan po yung mga nagre-represent ng ating transit times from that sonic wave that is recorded from various transmitter and receiver pairs po sa ating mga tools na po. And they are essential, no, for yung tinatawag nating log quality control. Na po. May legend lang yan. Ibig sabihin, pag yan ay ang track na yan, no, ipabalik ako, this is 1, 2, 3, 4. Meaning, pag ito ang makikita mo broken line, that is the track 4. Ito yan, no? And the straight line, so may legend naman. Yan ay inaano ko lang po sa inyo, pinipresent para mas maging familiar kayo sa tinatawag nating tracks of these logs natin. So, that is for to ensure the accuracy and reliability of that measurements ng ating mga tool. Na po, sa ating delta T or the transit time, uulitin ko po yun yung transit time ng ating formation, no? Providing a measure of how long it takes for the sound wave to travel through 1 foot of that formation. Yan ang pakakatandaan nyo, yun at yun po. Pag ang ginagamit natin is acoustic time. So, makikita rin natin dito sa ating logs, ito po yung elements ng ating logs, ha. Yung tinatawag nating sonic velocity, no? Yung sonic velocity po natin, yun po ay kabaliktaran. Ito po, yan. Sorry naman, medyo blurry siya. No, pero that is the seismic velocity natin, no po. Para maging familiar lang po kayo sa mga binabanggit ko. Ganyan po kasi ang makikita natin sa ating mga well logs, specifically sa ating acoustic na po. Meron tayong track 1, ulitin ko, track 2, track 3, track 4. May legend po yan. Kung dotted line, straight, anong tawag dito, yung continuous and thick line, ito ay broken line na ganyan ang laki lang, and broken line din pero mas iba yung kanyang haba. So makikita po natin yan dito. Yan ang makikita natin, meaning yun ang nagre-represent sa track na yon. Ano po? So katulad dito, yan, no, yung tatlong yan. So yun ang nagre-represent sa sinasabi doon sa log header. Yon. Ito po ang tawag natin dito. This is a log header. Yan. Ang ano po yan. Yan ang kalimitan. Diyan mo makikita yung information about the legends, no? About your log. Ano po. So, babalik ako doon sa sonic velocity natin. Yung curve po na yan, na nire-represent niya, that is the inverse of your delta T, of your transit time. So, ibig sabihin po ng ating sonic velocity, it shows how quickly that sound waves travel through, di ba sinasabi ko kanina, yung ating delta T, siya yung nagsasabi sa atin kung
na po, kung gaano, no, how long na po, kung gaano yung time, yung na-travel, no, kung gaano yung oras na na-consume mo, no, bago niya na-pass through yung 1 foot of that formation. Ito naman, yung sa ating sonic velocity is how quickly that sound waves travel through the formation. Na po, yun yung curve na nare-represent ng ating sonic velocity. While yung ating sonic porosity, na po, kung may makikita kayo ng SPHL, kalimitan makikita natin sa ating mga acoustic log, yun po naman yung values for our transit time, no, of the fluid, no, and yung transit time for the matrix ng ating rock formation, specifically using the sonic porosity formula or this Wiley or kay Hunt na formula to get that porosity sa ating formation. So lahat pong ito ng components na binabanggit ko will facilitate the interpretation of your sonic log, no, aiding, no, sa assessment ng ating subsurface properties. So ano lang ko kayo, inintroduce ko lang kayo, no, sa some components, no, or elements nga natin ng ating sonic log, makikita natin. So sa header niya, isa yan, no. Questions po. Question or any additional idea po about that tool para ma-determine natin yung ating ang ating porosity. Paamboy din talaga eh. Ay mauutas. Okay. So, aside from acoustic, ito po yung density. Sige nga, palitan nyo naman ako sa pagsasalita. Who wants to volunteer po? Paano naman ang density tool natin paggamit para lang ma-determine yung ating porosity? O I need substitution naman. Volunteer po? Sige, ako na lang tatawag. Tingnan ko mga hindi naka-open. Excuse me. Mr. Maranan, Carl, and tinatawag ata kita last meeting pala. Wag mo na. Miss Cueto. Hello po. Audible Yes. po ako. Yes, saying loud and clear. Go ahead. Ma'am, from our last discussion po, what I remember po, yung density logging tool po natin, it contains yung pong ating gamma ray source that emits yung gamma rays interacting with formation atoms, causing yung photoelectric absorption used to identify yung ating lithology. Tapos yung may photoelectric absorption index po tayo or yung pong PEF, which measure is a measure used to identify lithology po with standard PEF values for elements like yung hydrogen serving as a basis po for density log readings. Tapos yung PEF po natin na yun ay reliable indicator of matrix lithology because the tool responds to lithology with minimal influence from porosity or fluid content changes, making it safer for matrix lithology interpretation. Yun Okay. po, ma'am. So, thank you for that. Yun po yung density log response natin na binabanggit ni Grace. Actually, that
already a combination of the matrix density nating tinatawag at saka yung density ng fluid natin present in the formation. So, by knowing, no, by knowing the matrix density and the density of that saturating fluid, no, yung porosity ng ating formation can be calculated using that equation. As you can see po sa ating formula. So, yan po ang ating gagamitin, no? The bulk density that is equals to porosity, no po, and the fluid density plus that hydrocarbon saturation times sa ating matrix, or simply as no, ang ating porosity is equal to this matrix density minus the bulk density over matrix minus the fluid density natin. So, yan po ang gagamitin natin to get that that porosity of our formation using density log. Yung kinakailangan natin doon yung matrix density at saka yung density ng ating saturating fluid. Yun po ang ating name-measure ng ating tool. Na po. And applying this equation, kayang-kaya na nating makuha ngayon how much pore space is occupied by fluids compared to that solid matrix natin. Take note, ang hinihimay pa lang sa ating porosity, ha? Yun pa lang yung pore space, no, occupied ng ating fluids compare sa ating solid, no? Void space versus solid matrix. Yun pa lang po ang kinukuha natin dito. Ano po? So, napakalinaw na ang sinabi ni Grace kanina. Na po, thank you for that. And dito sa ating figure, example of a density log. Again, ito po ay sample ng ating log header ng ating density log. Pero mas may detailed pa, hindi lang yan kasi makikita nyo sa log header yung name ng company, yan, nakalagay pa yan doon. So, sa ating density log, katulad nga ng binanggit natin, napaka-importanting malaman natin yung matrix density. No? It must has to be known for our porosity computation. So take note that our shales have little effect on this computation of our matrix density. No? Sa fluid naman, kasi kinakailangan din natin yung density of that saturating fluid natin. Na po. So, ano po ba ang nire-represent, no, ng ating log na ito sa nakikita ninyo na ito, no? Ano ba ang sinasabi diyan? Yung may mga wiggle-wiggle din yan, pulses din yan. Ganyan at ganyan lagi po ang ating makikita. So this density log na po, ito po yung kinakailangan natin na po. And ang kinakailangan natin during interpretation is to understand, no, the components of this density log. Katulad po ng binabanggit ko kanina, na po ang binibigay sa ating idea is about the matrix density and the density of that saturating fluid to get that porosity of our rock formation. So, ano ba yung component na kinakailangan yung malaman? Ito po yung formation bulk density. Wait lang, kailangan kong pakatitigan. The bulk density, this one. No? Bulk density po. The formation bulk density, that is the measure, no, of the bulk density ng ating rock formation, including, kasi kaya nga bulk, no, including po yan yung rock matrix, lahat yung pangkalatan yung fluids and the porosity. So, ginagamit po natin, no, ang formation bulk density natin to calculate the porosity and identifying different lithologies based on density values. So may gamit siya. Same as the bulk density correction. May correction po tayong makikita dyan sa ating mga log. Ito po yung tinatawag nating correction factor that being applied, no, para lang ma-account natin yung any presence of mud cake. Tatandaan natin, merong presence of mud cake po na pwedeng maka-alter, which commonly alter the density reading. Yan ang isang kalaban po ng density natin, yung mud cake.
No? So this bulk density correction will serve now as the quality control parameter during interpretation po natin, helping us again to ensure that accuracy of our bulk, no, of that formation bulk density calculation, no po, or interpretation natin. Same as another component nakikita natin yung ating caliper. Ito po yung caliper. Ito yung nasa right. Kasi ito, this is represent, ito po ang nire-represent nito. Sa atin lang, nakikita nyo, ito po ay bulk density. Sorry, hindi lang ganun kalinaw, pero yan ay kung papakatitigan po natin, that is bulk density ang nakasulat dyan. And then, ang isa ay, lalaki ko lang. Ito ay sa caliper log. Ito, yung information na makikita natin sa kabuang ito, that is the information given by that caliper log po natin. So ano po ba ang purpose? Bakit kinakailangan natin yan? Yan po siya, ang ang function niya, walang iba kundi i-monitor yung borehole diameter natin. Yan po ay simple as yung kung may nakita na kayong tool na may arm sa gilid or yung kung kabuuan na caliper logging tool, yan ay parang ganun, arm lang siya na naaayon sa dinadaanan niya, parang close open lang siya. So, na-measure niya yun, yung diameter of our borehole. Napaka-importante po natin ma-monitor. And during interpretation of our density, kinakailangan natin na po yung borehole diameter na po, lalo na sabi ko nga, syempre ang mud cake may impact sa diameter ng ating borehole. So, this caliper, as the measurement of that borehole diameter, can be obtained by the arm of the density tool. So, ang gagawin dyan, kasama na parang combination na ng ating density tool yung ating caliper. May arm na yan siya, which sabi ko nga kanina, it pushes the tool against that borehole wall. So any changes sa ating borehole wall, nag-change po. Parang close open lang yung arm na yon. So a stable caliper reading, meaning pag yan ay straight lang, meaning, oy, wala kang tipak, wala kang any variation sa iyong borehole, which is napakagandang sinyalis yon, no? Kasi a stable caliper reading, meaning, no, the tool maintains contact with that formation and preventing, no, the borehole enlargement. Walang irregularidad, walang irregularities po, no, na nangyayari sa ating borehole na pwedeng makaapekto sa ating data accuracy. Pag nakita ninyo na po na yan, ops, tulad nito, i-reload ko po undo. Paano ba i-reload? Sige, reload ko lang. Tulad nito. Though maliit lang, kung mapapansin niyo dito, nagkaroon ng maliit na irregularity po. Yan. Meaning, pagtuunan mo ng pansin yon. Bakit at that depth na po ay nangyari yan? Na may changes sa quality ng borehole diameter mo. Dapat maging mapanuri ka na. Kasi possible may magiging impact din yan sa ating, titingnan mo ngayon yung track, yung ibang track ng iyong log. Bakit ang reading ko ganito? So posible may nangyayari. Somehow, unconsolidated kaya yan. So, titingnan mo ngayon doon sa lithology mo. Ano po? Pwede kang mag-refer sa ibang data kung bakit, no? Or, yan ang borehole mo, magiging indicator mo sa caliper information mo, siya magiging indicator mo na kung bakit naman, no, ganun ang log response. Okay? So, another one, sa discuss nga kanina ni Grace, yung PEF. Yung PEF value natin, diba, yung photoelectric factor, yun yung mismong nire-relate natin sa absorption of that gamma rays ng ating mga formation, which is, yung ating PEF is a direct indicator po yan ng rock's mineral composition natin. Indicator natin. And it is useful, no, to distinguish between different rock types. Katulad nga na kung ganito ang rock type mo, may kanya-kanya silang
PEF. So that's why it is a direct indicator of the rock's mineral composition. So lahat ng measurements natin na makikita or lahat ng data na kaya nating makita diyan sa ating log na po dapat kayo ay maging familiar kasi sila ang gagamitin natin. They will provide a valuable insights into different porosities po, lithology, and borehole corrections. Questions? Questions? Huwag mahihiyang magtanong. Daan na lang natin si Okay, so if you don't have any clarification as of now, let's proceed. Maliban sa ating density is neutron. Sabi ko nga 'di ba, yung combination ng ito, ng dalawang ito, neutron and density logs sa better no tool, no combination to get this porosity. No, ano naman po kaya itong sa neutron? Paano natin siya ginagamit? Paano ang ginagawa ng ating tool para lang malaman natin yung porosity ng ating formation? Ano yung principle behind sa ganitong measurement? Tawag pa ba ako? Kevin. Almost 3 minutes. Kevin, ikaw ang closing remarks natin, Kevin. Bago natin i-close ito. Ano itong neutron? Kevin. Share your ideas about this neutron log. Okay, ma'am. Yeah. Loud and clear po. Ang network po, ma'am, ay isang uri po ng well logging tool na ginagamit po sa mga langis at gas po. Tapos, Oh, it's almost time na pa ano. Assignment ito ni Kevin at ni Signa para next meeting kayo ang magiging ngayon closing. Kayo ni Ace na po pagtulungan natin para maintindihan muna. I-introduce ninyo how this tool na po operates, ano ba yung paano natin malalaman yung porosity using this neutron and paano natin mai-interpret yung ating neutron lag. Okay? So it's already time. Mag-aantay kasi yung isang section sa akin dahil sunod-sunod kayo. Na po, Kevin ha, asahan ko next meeting ikaw ang opening remarks ko at saka si Ace. Is that okay? And the rest, of course, be ready po. Kasi para from time to time, makukuha ko naman ang inyong, kumbagay, TOV. Okay, so kung wala nang tanong sa ngayon, you may leave na po sa ating meet.